Hello people! Kahapon gumawa ako nitong hopyang sibuyas. First time nating ginawa to. Una, gawa muna tayo ng palaman. Naglagay ako ng 1/4 cup ng butter or half stick ng butter and then white na sibuyas. Kung meron kayong green onions or spring onions, mas maganda yon. And then half cup ng sugar at 1/4 cup ng powdered milk at half cup din ng water. Nagana ko din ng konting salt at 1 cup ng all-purpose flour. Pwede naman kayong gumamit ng evaporated milk instead of water or fresh milk. Bawasan nyo na lang, tanggalin nyo na lang yung powdered milk dyan. Kung fresh milk or liquid milk yung gagamitin nyo. Igigisa lang nating mabuti yung ating butter at yung sibuyas para mabango. And then, pag na-add na natin yung flour, hihinaan natin yung apoy. At yung palaman naman, set aside muna natin, papalamigin muna natin yun. Dito muna tayo sa ating first dough. In a bowl, naglagay ako ng 2 cups all-purpose flour, half cup ng water, half cup ng oil, at a pinch of salt. Sobrang dali lang gumawa ng hopya dahil hindi mo na kailangan paalsahin to. Wala tong baking powder, walang yeast, so hindi na kailangan paalsahin. Itong first dough na to, i-mix lang yan lahat until mag-smooth na yung dough. Hindi na kailangan ng window pane test. Basta makombine lang lahat ng mga ingredients at smooth na yung dough. And then, ika-cover natin yan ng cling film at iparest muna natin sa ref ng at least mga 10 minutes habang ginagawa natin yung second dough. Sa palaman naman, bahala na kayo kung onion yung gagawin nyo or munggo or ubi. Pag gusto na kayo kung anong gusto nyong palaman dyan. Susunod natin gagawin na hopya, munggo naman next time. So, dito na tayo sa ating second dough. In a bowl, naglagay ako ng 1.5 cup ng flour, all-purpose flour pa din. At nagad ako ng 3/4 cup na butter or 1.5 stick ng butter at half cup ng sugar. Medyo na-challenge ako ng bongga dito sa second dough. Nung nag-mix ako, masyado siyang para na siyang buhangin. So, siguro next time, itry ko siya na bawasan pa konti yung flour dahil medyo dry siya. So, naglagay tayo ng half cup dyan ng sugar at 3/4 cup ng butter at 1.5 cup ng flour. So, siguro gagawin ko yung 1 1/4 cup ng flour next time. Ganyan lang siya, hindi siya mabuo, mabuhangin siya kasi nga 'di ba wala siyang water, butter lang and sugar. Ang ginawa ko diyan, nilagay ko muna yan sa cling film and then nilagay ko muna din sa fridge like doon sa ating dough na unang dough or first dough. So, after 10 minutes, okay na yung dalawang dough at yung unang dough yung ating gagawin. I-flatten natin dapat i-flatten pa yan ng manipis or malapad. Tapos yung second dough, wag niyong gayahin yung ginawa ko dyan. Dapat i-sprinkle natin yan all over doon sa first dough. And then saka natin yun i-roll ng mahigpit na maliliit na. Or ready na pa para putol-putulin. Ganun. Parang nagbaston tayo ng pandesal. Ganun na dapat yung diretso. Yung ginawa ko dyan, like yung procedure na paggawa ng croissant kasi. So, nagstruggle ako ng bongga kasi yung ating second dough pala, super dry at hindi siya mabutas talaga or hindi siya nagsiset doon sa first dough natin. So, next time, pero maganda naman yung layered niya. O, nakita nyo pagka nung hinati ko, yung layering talaga. Flaky na dapat talaga kasi yan. Ang ginawa ko kasi, hinati ko yan, yung kalahati at kalahati ng palaman. Kanina ko pa tinapos. Bali, hindi ko naubos yan kahapon ng luto dahil busy tayo kahapon at naubusan tayo ng oras. So, yung kalahati lang muna yung niluto natin. Yung ginawa ko dyan, kasi nga, sobrang nahirapan ako sa dough. Yung ginawa ko dyan ay parang pinagdikit-dikit ko yung dalawang dough. Parang parang prines ko yung ating lag dyan. So, okay naman siya. Okay naman yung kinalabasan. Masarap naman yung ating hopya. Talagang meron na talaga akong mali sa paggawa ng procedure. Okay naman yung ating dough. Pwede nyong sundin to. Yung ating yung way ng paggawa natin ng dough ay medyo may mali. Sige, next time ay gagawin natin yung 1.5 cups, 1 1/4 cup na all-purpose flour instead of 1.5 yung ating second dough. So, parang feeling ko doon tayo nagkamali. So, ganun talaga. This is my first time, so trial and error. Pero yung lasa, as in, masarap talaga na hopya. Sa paglagay ng palaman, yung dough, i-flatten natin, and then ilagay natin yung palaman sa gitna. It's either bilog, tapos ako, maarti-arti tayo, meron tayong hard na shape. So, hinard ko yung iba, yung iba naman bilog. So, next na gawa natin, sana ay hopyang munggo naman. Sana nga may ubi dito. So, yung kalahati ng dough, kanina ko pa tinapos i-bake
So, sakto namang Baba House today or family day ng mga amo kay Bel na torn. So, siya yung nagdala doon para makatikim naman yung ibang mga inday. So, nakapreheat na yung ating oven ng 400 Fahrenheit. At nag-brush tayo ng egg dyan, yung egg wash natin, ano lang yan siya. Isang itlog, tapos naglagay tayo ng yellow food color or egg yellow. I-bake natin yan ng 15 minutes. Down lang po yung 15 minutes at naglagay ako ng mga 5 minutes sa taas yung top yung ating apoy para mabroil or maganda yung kulay ng top natin. And then, meron na tayong hopyang sibuyas. Kung meron kayong green onion talaga dapat yan. Mag-comment daw kayo dyan kung ano yung pangalan dati ng tinapay na ganito din yung palaman, yung sibuyas din yung palaman na maraming sibuyas. Sobrang namimiss ko na yun. Yung sibuyas dahon, yung palaman na ganito din yung texture ng palaman eh. Pero para siyang parang tinapay na in-slice. Yun yung tinapay na madalas namin kinakain dati or binibili ng nanay namin pag galing siya sa baryo. Ganun. Itong tray na to ay ito na yung kanina. Ito na yung kalahati ng dough at kalahati ng palaman na nilagay ko lang sa fridge para i-bake kanina. Kasi nga dapat kahapon yan naubos lahat or na-bake lahat. Inaubusan ako ng oras. Kaya ito ay freshly baked yan at dinala yan doon sa Baba House para makatikim yung ibang mga Pinay doon. Si Bel yung nagdala and that's it.